Ang ating tema sa banal na misa ngayon ay ang Di Binibigo ng Diyos ang Kanyang Bayan. Sa pakikigalak natin kina Elizabeth at Zacarias sa pagsilang ni Juan, ngayong ikawalong araw ng ating nobina, inaanyayahan tayong magnilay sa katapatan ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Wala siyang binibigo. Ang buong kasaysayan na kaligtasan ay mawalhating pagtupad sa Kanyang mga pangako. Ang katapatan ng Diyos ay paalala rin sa atin upang sa wakas, tayo'y maging tapat din at maaasahan sa ating mga pangako sa Diyos at sa kapwa, anuman ang mangyari. Si Juan Bautista man ay naging tapat sa kanyang misyon hanggang sa kanyang kamatayan. Gayon din si Jesus, at gayon din dapat tayo upang maging karapat-dapat sa ating pagiging disipulo ng Panginoon. Sa Eucharistia ngayon, idalangin natin ang lahat ng mahal natin at para rin sa ating sarili, ang biyaya ng katapatan sa ating mga pangako sa binyag. Magsitayo na pong lahat at atin na pong simulan ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapapala ka namin. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na kapanganakan, ikaw ay nanirahan sa amin. Makapangyarihang maawaing Ama, nagpapasalamat kami sa iyong ginawa, kaming espesyal sa iyong paningin.
Bagamat hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, nananatili kang tapat sa amin habang tinutupad mo ang iyong pangako ng kaligtasan. Tulad ng mga pastol na pinakamababa sa mga tao, naway magbigay din tayo ng parehong pagpapahalaga sa ating mga kapatid na maralita. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa banal ng Eucharistia, tumanalangin tayo para sa kaarawan ni Renren Oras sa Christian Andrew Aguilar, para pa sa salamat ni na Edna Salinog, Mr. and Mrs. Gary de Guzman, sa special intention ni Ruby Almasan at family, Felix Berto family, Amante Lim Villalobos Jr., Josalintan, Princess Johairatan, Ophelia Tannen family, Olo Odin Lukman, Kesain Calimangio, Maria de Julieta Coronado, para sa healing ni Lin Seng, Puebi Ann Virata, at Henry Bayhon, para sa mga kaluluwa ni Victorino Fianson, Agnes Gutierrez, Teodoro Chavez, James Nico de Vera, Dr. Sergia Abuefa, Maria Catherine Cunanan, Crispin Santiago, Oscar Calma, Clemente de la Cruz, Dolores Barbado, Severino Eugenio, at mga kaluluwa sa purgatory. Ngayon, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak. Kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkikilinawa sa pag-ibig ng iyong salita, sa nakakatawang tao, sa sinapupunan ng mahal na Birhen, at nanahan sa aming piling, kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Malakias, ang huling propeta, ang pagdating ng Mesiyas ay pangungunahan ng pagbabalik ni Elias, na propetang mapusok. Dito'y inilalarawan niya ang misyon ng sugo ng Panginoong ipinalalagay na si Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahindig na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay, sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan, at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Haring Batong Panulukan, Saligan ng Sambayanan, halina't kami idangal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipinangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, the Lord has fulfilled His promise. Kaya nga we have to be grateful. Ito ang tema sa ating reflection ngayong araw. Ang Ebanghelyo ngayong araw magsalaysay tungkol sa pagsilang at pagpangalan ni Juan Bautista. Zacarias writes, Juan ang pangalan niya. Ibig sabihin, the Lord is gracious. The Lord has remembered His promise. If we combine then with the name of Elizabeth, ang pangako sa Panginoon nangyari. The Lord has fulfilled His promise. When the promise is fulfilled, our life become gracious and we are grateful. Ganun ang nangyari sa kanila. Kang Zacarias, kay Elizabeth at si Juan. The Lord has done great things for them. That is why they are very grateful. And we will see later how they express their gratitude bilang isang pamilya. Nakita natin di binibigo ng Diyos ang kanyang bayan. Naranasan nila Elizabeth at ni Zacarias. Mag-aaral tayo galing sa kanila. Paano tayo maging grateful sa mga grasya nga na-receive na tanggap natin galing sa ating Panginoon kahit ano.
Ito ay isang reminder din mga kapatid para sa ating lahat. Kung naniniwala tayo sa Panginoon, kung may pananampalataya tayo sa Panginoon, kahit ano ang pinadasal natin, will be granted, ipinakaloob. We remember the message of Jesus himself, written in the Gospel according to Matthew chapter 7, verse 7. Ask and you will be given. Seek and you will find. And knock, the door will be open. At least ako may mga karanasan about this sa pamilya namin, sa ibang mga project, sa mission, sa Mindanao. At related sa security, sa safety namin bilang mga misyonaryo doon. Naramdaman namin, naranasan na sa aming buhay, sa grasya sa Panginoon. Hindi lang sa pagbigay ng protection, pero sa generosity sa Panginoon through the people. Pareho sa inyo. Ito makapalakas sa ating pananampalataya. Mga kapatid, ang lesson dito ay to be grateful sa harap sa ating Panginoon sa mga grasya na ating natanggap. Don't worry, and we don't have to argue that God will fulfill His promise because God is generous. Ang pagtanong ngayon, how we thank God, how to be gracious to God, how to be grateful to God. Kasi karanasan, kung nakatanggap na tayo sa grasya, then makalimot, di ba? Nakalimutan sa pag-express sa ating gratitude. We learn from Zachariah and Elizabeth. Zachariah and Elizabeth returned the grace that they received to God. Return the grace that they received from God to the people through the life of their son, Juan Bautista. Juan Bautista is given back to God and given to the people. Ito ang nangyari. Let us focus our life to God. Let us give what actually belong to God. All of our life belong to God. Hoping and praying that we will not be stingy in giving back what actually we receive from God. Don't worry that God will give us more. Pagpalain tayo sa ating Panginoon. Amen. Kasama ni na Elizabeth at Mariang kabanal-banalan, tayo'y dumulog at sumamo kay Jesus, ang ating tagapagligtas. Halina, Panginoong Jesus, halina. Halina, Panginoong Jesus namin. Panginoong Jesus, sa mulat-mula pa man, kaisa ka ng Ama, halina ngayon at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus namin. Salita ng buhay,
Ikaw ang aming dakilang lumikha at tanging pag-asa. Halina't tubusin ang gawa ng iyong mga kamay. Manalangin tayo. Halina, Jesus, Panginoon namin. Anak ng Diyos, nang dahil sa pag-ibig mo sa amin, di ka nag-atubiling magkatawang tao, halina't palayain kami sa kapangyarihan ng kamatayan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus namin. Karangalan ng Ama, ikaw ang bukal ng aming pag-asa sa mundong binabalot ng kadiliman, ng sakit at kasalanan. Halina't balutin kami ng iyong liwanag. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus namin. Anak ng kalinis-linisang ina, halina't baginan kami ng iyong walang hanggang kalwalhatian. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus namin. Para sa ating pagsalubong sa taon ng Hubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus namin. Para sa paghahanda ng mga kasapi ng music ministry, Knights of Columbus at Bukluran ng Santa Cruz sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, naway mapuno ang ating mga pagtitipon ng pasasalamat, pagkabukas palad at diwa ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus namin. Para sa lahat ng kanilang pamilya, nawa ang diwan Adbyento ay magpatibay ng kanilang pagkakaisa at mapalalim ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Pasko. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Panginoong Yesus, itulot mong maging bukas ang aming kalooban at mapuspos nawa kami ng pananabik na gaya na kay Mariang kabanal-banalan sa paghahanda para sa iyong pagsilang. Ikaw na nabubuhay at nakaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakipagsundo sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na nanamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Maria, kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibihayag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukaw ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog,
hinawagan niya ang tinapay, binasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamok namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Bakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa-isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pakaluuban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng mailawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga ilang paalala. Una po, paalala po na tayong lahat ay naanyayahang makibahagi sa ginagawang pagrorosaryo tuwing 7:30 p.m. na susundan ng banal na misa sa ikawalo ng gabi ngayong simbang gabi. Ang Misa de Gallo naman ay nagaganap tuwing 4:30 a.m. Sa bisperas naman ng Pasko, December 24, ang Parish Youth Ministry ay may inihandang presentasyon ngayong bisperas ng Kapaskuhan, ang Panununruyan, na may temang Awit ng Pag-asa. Inaanyayahan po ang lahat na tunghayan ito sa ikapito ng gabi upang masaksihan ang makasaysayang paglalakbay ni Jose at Maria patungo sa pagsilang ng ating tagapagligtas, at ito po ay susundan ng banal na misa. Magsisimula ang banal na misa sa bisperas ng Pasko at ang bagong taon sa December 31 sa 7:30 p.m. Wala pong misa sa alas 6 ng umaga hanggang sa araw ng Pasko, maging sa araw ng bagong taon. Ikalawa po, para po sa ating 2024 Bundle of Joy Noche Buena Package. Kung maaari po sana sa mga pinadalhan ng letter na ialay po natin ang mga groceries items na naka-plus sa screen o kaya ay 1,000 pesos o higit pa o kaya iwan na lang po sa parish office. Ngayon na po ang deadline, December 23 hanggang mamayang hapon. Maraming salamat po sa lahat na nag-ambag sa ating project na ito. Patuloy po ang Gift for an Angel project ng Catechetical Ministry ng Parish Youth Ministry. Tumatanggap po ng in-kind of incas para sa proyektong ito. Ang deadline po ay bukas, December 24. Ang layunin nito ay mabigyan ng munting regalo ang mga bata. Gayon din po ang Christmas Gift Giving Tree Project ay nagpapatuloy. Ito po ay ang Christmas balls na pwedeng isabit sa ating Christmas tree sa likuran. Meron po itong kaakibat na halaga ang bawat Christmas ball. Ang malilikom natin na pera ay idadagdag po para sa ating feeding program. Ikaapat, ang Social Communication or SOCOM ay naghahanap po ng volunteers na may kaalaman sa paggamit ng MS PowerPoint o BS live streaming at pagkuha ng litrato at videos. Ito rin po ay bukas sa lahat na nais matuto ng basics ng paggamit ng mga nabanggit. Sa mga interesadong sumali ay mangyari lamang po na i-contact si Ate Hana sa pamamagitan ng message sa FB page ng SLRP Quezon City o di kaya ay bumisita sa kanilang photo booth sa labas ng simbahan pagkatapos ng misa. At panghuli, sa ikapitong araw ng tayo po ay nakalikom ng halagang 222,761 at 60 centavos. Nangunguna pa rin po ang buwan ng Nobyembre, pangalawa ang buwan ng Disyembre, at pangatlo ang buwan ng Pebrero. Ang malilikom na proyektong ito ay para sa feeding program at pandagdag pondo sa ating parish fund. At ngayon po ay inanyayahan na po ang lahat na ialay ang ating Edad Ko, Alay Ko envelope sa harapan ng altar. Maraming salamat po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Bigyan nawa kayo ng Diyos ng tapang at lakas upang mapaglabanan ang lahat ng kahirapan sa buhay. Amen. Iadya niya nawa kayo sa lahat ng panganib at panatiliin kayong tapat sa inyong mga tungkulin. Amen. Akayin niya nawa kayo sa kabanalan at kapayapaan. Amen. At pagbalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan upang mahaling tapat ang Panginoon. Salamat sa Diyos.